Hello everyone. So it's another day and so ganito tsura ko, no? Kasi I work as a night shift nurse. Today is I will have my haircut. As you can see, ito na yung buhok ko ngayon. And I'm not comfortable with my hair right now, so especially meron tayong tumutubong mga balbas at bigote. So someone is coming over to my house and will cut my hair. Just to let you know, the haircut here in the United States is quite expensive. Usually it ranges around $30 up to $70. That's how expensive it is. So some of the Filipino people here are, helping other, trying to do the same business, but their usual customers are also Filipino. Like for my end, I have a friend over here who knows how to cut hair and is willing to do. But of course, it's with pay. Hindi mo siya libre, no, definitely. But a lot more cheaper than usual. So I don't know what's gonna be the result. Honestly, it's my first time, and so we'll see. Dito sa may malapit. Wala na doon yung stay, may patas sa tapat ng stay. Naman yung mga piling-piling. Oo, pag nag-ano ako, pag nag-ano service ako, medyo. Pero man, sa water down. Kaya sarap. Oo, October mo rampi. Oo, magulang siya. Pero hindi nung Pasko ako dun eh. Yung Steph Curry na nakarami. Hindi maganda ka sa akin. Siguro kasi, dahil nandiyan nga yung lahat ng barkada mo, yun yung masakit likod mo. Batangas o... International na ako sa akin. Okay, Man. Dati kasi malala, ikaw pa ba? Magpapalaki kami na madali ng buhay. Actually, may kaibigan ako sa Pilipinas. Mga dati sa klase ko. Hindi bro. Ang employer, alam mo yun, parang staffing agency na naghahanap ng employer. Manual yata. Tinitiis ko lang muna. Pero masakit sa bulsa talaga yung sasakit. Yung warranty naman ang naging problema kasi may tumawag sa akin. Sabi, Speta, nagbabayad lang ako ng parang wala namang katuturan lahi na. Oo, ginagawa. Silip, syempre pwede sasagad ka ng tangkay, di mo wala na sa silip mo kung papaw na sabi. Oo, yung mga rest area, steering wheel. Sakit ko rin yun. Nung pauwi kami. Sabi na sa ako ko, ano ba itong dinadaanan natin? Dilim-dilim. So, yun na nga guys. Tapos na ang ating gupit. No? Okay naman. I'll show you. Kanya naman yung procedure and so usually ganun sila ginagawa. Yung iba, may mga talagang may pwesto na sila.
ibang mga Filipino, but some like yung mga tropa-tropa, yan, sa mga bahay lang talaga na ginagawa yan. And they invest a little bit for the amount o para dun sa mga gamit, no? And it's good. It's a good experience. And mas okay syempre kung tinatangkilik natin mga kapwa natin Pilipino na nagtatry mag-business or try to showcase their own skills here. Alright, so that's all for today, guys. I just showed you para magpa-haircut dito. And see you around. Bye-bye.